Kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Kapayapaan po ang sumasa inyo. Magandang gabi po. Dahil po tayo ngayon dito sa TikTok live po. Ang ating pong topic, ang Diyos na bumaba sa Sinai, sa bundok ng Sinai, yung nakipag-usap kay Moises, ang Panginoong Hesus po. At siya po yung magbibigay ng tahanan sa langit ng mga mansyon na hindi po matitibag. Ayun po, yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ayun po. Dahil po tayo ngayon dito sa TikTok. Magandang gabi po sa inyo. Ito yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ang Diyos na manunubo sa lumang tipan at bagong tipan, ang Panginoong Hesus na po yun. Siya po yung manunubos na Diyos. Siya po yung bumabang Diyos na sa bundok ng Sinai. Ang Panginoong Hesus po yung nakipag-usap kay Moises. Yung Diyos po na merong mana, siya po yun. Yun po yung ating paksa. Siya yung magbibigay ng tahanan sa langit na hindi po magigiba. Yung Panginoong Hesus po, siya po yung mag-aano rin ng tahanan ng mga mansyon, hindi magigiba. Meron bang tao na magbibigay ng mansyon sa langit? Yung ibibigay niyang mansyon hindi magigiba, tapos sabihin nila tao. Yung ibibigay niyang mansyon sa langit, hindi magigiba Mabulaan po yung mga pastor ng tao, huwag po kayong maniwala dyan. Ang Panginoong Hesus ang nagpasulat kay Isaias ng Biblia. Si Isaias po, ang nagsulat kay Isaias, siya po yung nagpasulat ng Panginoong Hesus. Yan po, yun po yung ating paksa, yung ang Diyos na tumubos ng mga kasalanan ay ang Panginoong Hesus sa lumang tipan at bagong tipan. At saka siya rin po yung magbibigay ng mansyon sa langit na hindi na malilindol, hindi na magigiba. Kaya yung mga pastor ng tao, mga bulahan po yan. Ganun po. Ito po, siya po yung nakipag-usap na bumaba sa bundok ng Sinai, ang Panginoong Hesus po. Siya po yung bumaba. Yung Diyos po na merong mana. Ang bumaba sa bundok ng Sinai, yung nakipag-usap kay Moises. Hindi po alam ng mga pastor basahin yan. Sa akin lang pinakita po ng Diyos na siya po pala yung Diyos na bumaba sa bundok ng Sinai, ang Panginoong Hesus. Ito po, basahin ko po sa inyo. Siya po yung siya po yung Diyos na nagpasulat kay Isaias ng banal na kasulatan. Ito po sa John. Yung sulat po ni Isaias, ang nagsasalita po doon yung mag-ama at saka yung sila pong mag-ama ang nagsasalita sa Isaias. Siya po nagpasulat kay Isaias, ang Panginoong Hesus. Siya po. Ito po, basahin ko po sa inyo dito sa John 12:41. Siya po yung nagpasulat na Diyos kay Isaias. Ito po sa John 12, ang kabanatay 41. Ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y nagsalita tungkol sa kanya. Lahat ng sinalita ni Isaias, siya po yung nagsulat si Isaias. Yung sulat po ni Isaias, ang nakita niya ang Panginoong Hesus. Nagpasulat ang Panginoong Hesus kay Isaias. Yung Panginoong Hesus po yung nakita nilang Diyos doon. Basahin ko po sa yung muli. Siya po yung
Ang Panginoong Yesus ang bumaba sa bundok ng Sinai, yung kausap ni Moises. Siya po yun, Diyos. Ayun po yung ating paksa, yung ating topic. Ang Diyos na manunubo sa lumang tipan at sa bagong tipan, sa luma't bagong tipan ang Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na bumaba sa bundok ng Sinai. At siya yung magbibigay ng mansyon sa langit. Papayag ba kayo yung magbibigay ng mansyon sa langit, tao? Wala pong makakagawa ng gano'n na tao magbibigay ng mansyon sa langit. Wala po nun. At saka yung ibibigay niyang mansyon sa langit, mga tahanan sa mga taong maliligtas, hindi na po yung pwedeng lindulin. Hindi na po malilindol yun. Hindi na po yun magigiba. Ayun po. Yung po ibibigay na nagpasulat kay Isaias. Nagsalita si Isaias tungkol sa kanya. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa John 12:41. Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nagsalita tungkol sa kanya. O yun, lahat ng sinalita ni Isaias na nakasulat sa Isaias, nakita niya kasi ang Panginoong Yesus yung sulat ni Isaias, siya po lahat ang nagsalita doon, ang Panginoong Yesus po ang nagpasulat. Yun po, siya po yung Diyos na Kaya yung sabi rito, yung ako at ang Ama iisa, ang nagsasalita rito, yung sabi nga ng Panginoong Isus, hindi siya nagsasalita sa ganang kanya, di ba? Kaya sabi niya ron, ang ating Ama at saka Panginoong Isus, iisa po talaga sila ng kalagayan. Ito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Sa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So, siya yung una't huli rin, yung Panginoong Isus. Pareha sila ng Ama na una't huli. Alpha Omega, parehas po sila. O basahin ko po sa inyong muli rito sa Apokalipsis 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasubasog akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. O pareha silang una't huli ng Ama Pareha silang Alpha Omega ng Ama. Pareho po sila. Kaya mali pong aral yun, yung sabihin nila, yung ang Diyos natin, yung Ama lang, hindi. Ang Diyos natin, mag-ama, iisa sila ng pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Kasi parehas po sila ng una't huli, ang pasimula at ang wakas. Pareho po sila ng Alpha Omega, gaya ng sinasabi rito sa Isaias, ako ang una't at huli, liban sa akin ay walang Diyos. O ang nagsasalita po ron yung sila pong mag-ama wala na pong iba Ito, basahin ko po sa inyo rito sa Apokalipsis 21. Ang nagsasalita rito, ang Ama naman, yung nakaluklok sa luklukan. Ito ay nakaluklok sa luklukan. Yung Ama, pareha silang una't huli ng Ama Dito po sa Apokalipsis 21:4. Ang kabanatay 4. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon pa man ng dalamhati o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw, aking painumin walang bayad na bukal ng tubig ng buhay. O pareha silang una't huli ng Ama Pareha silang Alpha Omega. Kaya yung ating Diyos, yung mag-ama, isa sila ng kalagayan ng pagka-Diyos, gaya sinasabi sa John 10:30, ako at ang Ama iisa, at saka sa 44:6 ng Isaias. Ito, basahin ko to uli sa inyo. Kasi ang nagsasalita rito sa Isaias, yung Panginoong Diyos at saka yung manunubos. Ito, basahin ko sa inyong muli sa 44:6. Ganito ang sabi ng Panginoon ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. O yun
Wala naman tayong ibang manunubos kundi yung Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Patuloy ko po. At kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Ayun o. Dalawa silang nagsasalita rito. Liban sa kanila walang Diyos. Iisa talaga sila ng pagka-Diyos ng Ama, yung Panginoong Yesus. Kasi yung Ama, yung Panginoong Yesus, magbibigay ng tahanan sa langit ng mansyon na hindi na matitibag. Kaya hindi po tao yun, magbibigay siya ng tahanan sa langit. Hindi na malilindulin, magigiba, magpakailanman na. Wala naman taong makapagbibigay ng mansyon sa langit na magigiba. O siya po yun, isa lang po ang pagka-Diyos ng ating Ama, ng Panginoong Yesus. Yung ibibigay niyang tahanan sa langit, hindi po magigiba yun. Kasi nga, yung araw ng ating Panginoong Yesus, walang katapusan ng araw ng Panginoong Yesus Ang araw ng ating Panginoong Yesus, ang 1,000 taon sa tao, sa Kanya, isang araw lang. Kaya yung bibigay niya sa na mansyon sa langit, hindi po yan magigiba, magpakailanman na yon. Wala pong taong may kakayahan makagawa po ng gano'n, yung mansyon sa langit, hindi na magigiba. At saka wala purong mga lagare, pako, para gumawa ang Panginoong Yesus ng bahay doon. Kasi sasabihin lang ng Diyos na gano'n, lilikain niya lang ng gano'n, magkakaroon na ng mansyon Kaya hindi po tao yung Panginoong Yesus, Diyos po yun, na isa sila ng pagka-Diyos ng Ama. Kasi yung araw ng Panginoong Yesus, walang katapusan po yun. Hindi magwawakas ang kanyang araw. Ito po sa sa ikalawang Pedro 3:8. Datapot wag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Yung isang araw yung 1,000 taon sa tao, sa kanya isang araw lang. Hindi naman magkakawakas ang taon ng ating Panginoong Hesus Kaya nga yung bibigay niyang mansyon sa langit, hindi po magwawakas na yon, hindi po magigiba. Ganun po, ang ating Panginoong Hesus, walang wakas ang kanyang ang kanyang mga taon. Sabi sa banal na kasulatan, dito po sa 102:27 ng mga awit. Ito po hindi magwawakas ang mga taon ng Panginoong Yesus Kaya wala pong taong ganon, yung hindi magwawakas nga yung mga taon niya Tapos, ang ibibigay niyang mansyon sa langit, hindi na magigiba Hindi na malilindol Hindi po kayang gawin ng tao yung ganon. Yung tahanan hindi na magigiba. Diyos lang po ang gumagawa nun, yung tahanan na hindi na nagigiba, hindi na nauuga. Ang Panginoong Yesus magbibigay nun. Kaya kung mangangaral nyo, ang Panginoong Yesus tao, hindi po yan tunay na ebanghelyo ng Diyos. Mga bulaan po yung mga nangangaral na taong Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo rito sa mga awit 102 ang kabanata 27. Kasi yung taon ng mga Panginoong Yesus, walang wakasyon Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo hindi magkakawakas. Ang mga anak na iyong mga lingkod ay mamamalagi at ang kanilang bini ay matatatag sa harap mo. Hindi magkakawakas yung mga taon ng Panginoong Diyos na mag-amay. Basahin ko po sa inyong muli rito. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo hindi magkakawakas. Kita nyo nga, walang wakas yung taon ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao lang yan. Siya po yung Diyos na manunubos, wala na pong iba. Yung Diyos na mayroong mana. Ang Diyos na may mana po, yun po yung Diyos na bumaba sa Sinai, sa bundok ng Sinai. Ito po sa
Basahin ko sa inyo rito sa... Kasi yung bibigay niyang bahay, yung mansyon, hindi na magigiba yan eh. Tanyo, yung mga maliligtas, no? Yung maliligtas na nananampalataya sa mag-ama, yung ibibigay ng Panginoong Yesus na tahanan sa langit, hindi po yun pwedeng magiba na malilindol. Wala pong taong ganon, yung may kakayahan na makagawa ng tahanan sa langit. Tapos yung gagawin niya hindi na magigiba. O yung mga ginagawa namang bahay ng mga tao, di ba, nagigiba. Wala kang 100 taon yung bahay, building, nagigiba na eh. Yung ibibigay ng Panginoong Yesus na bahay wala nang wakas hindi na magigiba eh. Kaya hindi po tao yun. Diyos po yun. Bulaan po yung mga ngaral na tao na ang Panginoong Yesus tao. Mga hindi po sugo ng Diyos yan. Ito po sa may, sabi niya, bibigyan niya tayo ng, ipe-prepare niya tayo ng mansion doon sa langit eh. Ito sa may 1:14:1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisimpalataya kayo sa Diyos, magsisimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon, kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Yan o. Siya yung maghahanda ng tahanan sa langit, yung mansyon, na hindi magigiba. O yun o, yung... Kasi sabi sa Isaiah, siya yung magbibigay ng tahanan sa langit, hindi na magigiba po yun. Kaya hindi pa tao yung Panginoong Yesus, bulaan po yung... Tatanggalin nga yung bagay na nagigiba para mamalagi ang hindi nagiba, sabi sa banal na kasulatan. Siya po yung Diyos na magbibigay ng tahanan sa langit, siya po rin yung tumubos ng ating makasalanan nung sa lumang tipan at saka bagong tipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Siya po yung nagsalita talaga na Diyos. Nung una pa, yung kapanahunan ni Moises, nagkaroon ng lindol ang Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo mamaya. At saka siya po yung Diyos na manunubos sa lumang tipan at bagong tipan. Ito po sa Hebreo 12, Kabanatay 25. Kasi yung bibigay niyang bahay, hindi na po yun masisira yung mga maliligtas, magkakaroon ng mansion doon sa langit, bigyan niya ng bahay. Hindi po kayang gawin ng tao yun. Wala pong makakarating na spaceship po doon sa langit. At saka hindi po pwedeng makarating sa langit ang binubuhay ng laman at dugo. Kailangan espiritu ka na lang. Ay bibigay ng Diyos doon yung tahanan na hindi na magigiba. Ito, basahin ko sa inyo dito ha. At saka siya yung dating bumaba sa bundok ng Sinai na nagkaroon ng lindol. Mamaya babasahin ko po sa inyo yung tinig niya. Ito po sa Hebreo 12:25. Pakaingatan nga ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsihiwalay doon sa nagbalita buhat sa langit. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. O yun, nung nagsalita ang Panginoong Yesus, lumindol doon yung nagpayanig, sabi rito, nagkaroon ng lindol. Siya yun mamaya babasahin ko po sa inyo. Nang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapot ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salitang minsan pang pinagkakaulugan, ang pag-aalis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. O yun aalisin yung mga bagay na yayayanig para mamalagi yung mga hindi na mayayanig. O yung bibigay ng ating Panginoong Yesus na bahay na mansyon
hindi na mayayanig eh. Tapos sabihin nila, tao yung magbibigay ng tahanan sa langit. Wala pong tao makakagawa ng tahanan sa langit. Nililikha lang yun ng mag-ama. Tapos, aalisin nga yung bagay na yayanig eh. Tabasahin ko sa inyo dito muli sa 12:27. At itong salitang minsan pa ay pinakakahulugan ang pag-alis ni o mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. O yun o, yung ibibigay sa atin ng Panginoong Yesus na mansyon, tahanan sa langit doon, hindi na mayayanig yun. O, may tao bang ganon, magbibigay ng tahanan sa langit, tapos mayayanig? Wala kang tao pong makakarating sa langit ng may laman at dugo. Mga bulaan po yan, yung nangangaral ng Panginoong Hesus tao, bulaan po yun. Huwag po kayo maniwala ron. Ako. Mga antikristo po yung aral ng ganyan. Kasi ang manunubos natin, isa lang ang ating manunubos sa lumang tipan at bagong tipan. Ito po yung, ibig sabihin po kasi nung bumili, inubos yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Apokalipsis. Siya lang ang bumili at tumubos ng kasalanan Panginoong Hesus, wala na pong iba Miski sa lumang tipan, siya rin. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa Apokalipsis. Mahaba-haba to, pero iiksian ko na lang. Apokalipsis 5. Ang kabanata ay 5 hanggang 9. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon, ang angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ang 4 nilang nabuhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero nakatayo, na wari pinatay, na may 7 sungay, 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos, na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niya o nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 nilalang nabuhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero. Ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamang niya na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Siya lang yung tumumbos ng kasalanan sa lahat ng mga bansa Wala na pong ibang Diyos na tumumbos ng kasalanan kundi ang Panginoong Yesus. Kasi nga, nilalang kasi yung sanlibutan para sa anak, para siya ang mag-manage nun. Kaya pag nagkasala, tinutubos niya yung kasalanan. Wala naman pong Diyos na tumubos sa kasalanan sa lumang tipan, kundi ang Panginoong Hesus sa bagong tipan basahin ko sa inyo. Yung binili, sabihin nun, siya po yung Diyos talaga na tumubos sa mga kasalanan. Ito, basahin ko sa inyong muli rito sa 5:9 ng Apokalipsis. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika, bayan at bansa. Ang Panginoong Yesus po yun. Wala naman po tayong ibang manunubos, kundi ang Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Diyos po yung ating Panginoong Yesus, kasi wala pong, sa sabi niya sa Isaias, ang nagsasalita sa 44 sa ang mag-amay, yung manunubos di ba? Wala naman tayong ibang manunubos sa lumang tipan at bagong tipan, kundi ang Panginoong Yesus bulaan po yung nangangaral ng taong Panginoong Yesus. Dadalhin po kayo sa hukay nun. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan
Kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahulog sa hukay, sabi ng Panginoong Yesus. Mga bulaan po yun, tao. Hindi nga makakarating sa tao yung binubuhay ng laman at dugo tapos tao pa rin sa kanila. Ito, yung tumubos sa lumang tipan at bagong tipan, isa lang. Ito, sa lumang tipan, basahin ko sa inyo rito po sa... Wala pong ibang Diyos na manunubos, kundi ang Panginoong Yesus. Dito po sa 44 ng mga awit. Kabanatay 1:2. O Diyos, bakit mo itinatakwil kami magpakailanman? Bakit ang iyong galit ay umuusok laban sa mga tupa ng iyong pastulan? Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una. Binili ng una, sabi rito. Yung Panginoong Hesus po yun. Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una, na iyong tinibos upang maging lipi ng iyong mana, at ang bundok ng Siyon na iyong tinatahanan. Ang Panginoong Hesus po ang angkop na nandirito. Kasi siya lang yung tumubos at bumili ng kasalanan. At saka siya yung tumatahan sa templo, sa Siyon. Hindi po yung Ama. Yung Ama hindi naman po bumababa pa yun. Siya lang po yung Diyos na tumatahan sa templo at saka tumubos ng kasalanan, bumili. Wala na pong ibang Diyos na bumili ng kasalanan at bumababa sa templo. Sabi nga ng Panginoong Yesus sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon akong kasama nila. Siya lang yung tumuroon na Diyos sa mga pagtitipon sa mga bawat dako. Wala na pong ibang Diyos na dumudoon. Dahil yung Ama po, hindi po yan bumababa sa langit. Kasi siya yung nag-aalaga ng tupa Panginoong Yesus Wala na pong iba. Siya po talaga yung Diyos na tumubos, bumili ng kasalanan sa lumang tipan at bagong tipan. Wala na pong iba tayong manunubos sa kasalanan kundi ang Panginoong Yesus. Bulaan po yung tao, hindi totoo yun. Ang 1,000 taon sa tao, sa Panginoong Yesus, isang araw lang Ang kanyang mga taon hindi magkakawakas, di ba po sabi sa 1:27 na ng mga awit, ang kanyang mga taon hindi na magwawakas. Yun po, basahin ko po sa inyo muli rito sa mga awit 74, ang kabanatay 2, kasi siya lang yung bumili at tumubos ng kasalanan sa lumang tipan at bagong tipan. Ito po, basahin ko sa inyo muli. Alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una, na iyong tinubos upang maging lipi na iyong mana, at ang bundok ng Siyon na iyong tinatahanan. Sabi rito, lipi na iyong mana. Kaya nga yung lipi na may mana, yun po yung Diyos na Panginoong Yesus, yung lipi na may mana. Wala na pong ibang liping Diyos na may mana, kundi ang Panginoong Yesus. Bayat kayamanan, minamana sa mga magulang. Doon po yung minamana yung mga, mana niya niya sa Ama Kaya ang sabi rito, na iyong tinubos upang maging lipi na iyong mana. Siya po yung Diyos na may mana kasi, yung Panginoong Yesus Kasi nga, mana niya na yun sa Ama Lahat ng bagay, ibinigay na sa kanya ng Ama yan. Kaya yung Panginoong Yesus, siya po yung Diyos na tumubos sa lumang tipan, bagong tipan. Siya po yung Diyos na may mana. Wala na pong, hindi naman pwedeng yung Ama magmana, Diyos Ama na may mana, hindi po yun. Yung Panginoong Yesus po yun, yung Diyos na may mana. Wala na pong iba. Ito ba, para maintindihan nyo, siya po yung Diyos na may mana rito, dito sa, sa mga awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Humingi ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. Pinakamana ng Panginoong Yesus yan yung lahat ng mga bansa sa mga tao. Kaya siya yung binabanggit doon sa bumili ng kasalanan, yung Diyos na may mana. Sabi rito sa mga awit 74. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Siya yung bumili ng kasalanan, yung may lipi na may mana. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa 74, labang awit 2, alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una, na iyong tinibos upang maging lipi na iyong mana.
tinubos niya para maging lipi ng kanyang mana, sabi rito. O yun po yung Panginoong Yesus. Wala na po tayong ibang Diyos na manunubos, kundi ang Panginoong Yesus. Ito po sa Isaias, sabi rito, yung manunubos, yun po yung Diyos po sa Isaias 48:17. Etong sa Isaias na tong 48:17, yung manunubos, yung Panginoong Yesus po yun. Wala na pong ibang Diyos na manunubos, kundi ang Panginoong Yesus. Ito po sa Isaias 48:17. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. O yun, siya yung nagtuturo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro. O yun, wala naman po tayong ibang guro kundi ang Panginoong Yesus eh. Etong verse na ito na sa 48:17, ukol sa Panginoong Yesus po tong verse na to. Siya po yung Diyos na manunubos. O basahin ko sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos, ng banal na Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan. O yun yun po yung Diyos, yung manunubos, yung Panginoong Yesus. Wala na pong ibang manunubos na Diyos, kundi ang Panginoong Yesus. Bakit tutubusin pa ng Ama? Sa Kanya nga yun. Dapat tubusin kasi ng Panginoong Yesus kasi siya yung pinag-ukulad ng lahat ng mga bagay. Nasa Kanya yung kaayusan. Tatalian niya nga yung mga yung papagalingin niya nga yung mga kasalanan ng tao. Ganun po. Wala na pong bumili ng kasalanan kundi ang Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Ito po, basahin ko rin po rito sa inyo sa 44 ng Isaias. 44:24 ng Isaias. Sabi rito, manunubos din na Diyos. Ito po sa Isaias 44, ang kabanatay 24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos. Ayun manunubos. Ang Panginoong Yesus po itong verse na to, sa Kanya po nauukol to, yung manunubos na Diyos. Babasahin ko po sa inyong muli. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos. At niyang nag-anyo sa inyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay. O yun, siya yung lahat na gumagawa ng mga bagay. Ang Panginoon noong Yesus yung gumagawa ng lahat ng mga bagay. Sa Panginoong Yesus po talaga, ukol yung verse na yon. Sa Kanya pa talagang naukol yung verse na yon, yung manunubos. Ito po sa 49, meron po rin tayong mababasa rito. Itong mga verse na itong binabasa ko po sa inyo, sa Panginoong Yesus po tuukol, dahil siya lamang po ang bumili ng kasalanan tumubos Sabi sa mga awit, di ba po? Sa 74:2 ng mga awit. Ito basahin ko po rin uli sa inyo rito sa 49, Isaias 7, kabanatay 7. Sa Panginoong Yesus po nauukol tong verse na to, dahil siya lang po yung manunubos na Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel, na Kanyang banal, doon sa hinamak ng tao, doon sa kinayamutan ng bansa. Siya lang naman yun Yung hinamak ng tao, hinamak ng bansa, yung Ama, hindi namang bumaba sa lupa. Hindi naman siya hinamak ng bansa, kundi yung Panginoong Yesus lang. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa 49, kabanatay 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng manunubos ng Israel, na Kanyang banal, doon sa hinamak ng tao, doon sa kinayamutan ng bansa, sa lingkod ng mga pinuno, ang mga hari at ang mga pangulo ng makakita at magsisibangon, at sila'y
samba dahil sa Panginoon na tapat sa banal na Israel na siyang pumili sa iyo. Ayun o. Ayun, sa Panginoong Yesus po naukol tong verse na to, yung dahil siya lamang po yung hinamak na nagkatawan tao eh. Ayun o, sulat po to ni Isaias, pinasulat ng Panginoong Yesus, nagsalita si Isaias tungkol sa Panginoong Yesus. Ayun, siya lamang po yung manunubos, yung Panginoong Yesus. Wala na pong iba. Kasi mana na yan niya sa Ama. Mana niya na lahat yung mga bagay sa Ama eh. Yung mga tao, yung mga bansa. O, mana niya na yan eh. Siya yung tinutukoy na Diyos na may mana. Ito, kasi yung mga mana, minamana yan sa mga magulang, sa mga tatay. Kaya basahin ko sa inyo itong mga may manang to. Sa may Kawikaan, sa may Kawikaan 19, Kabanatay 14. Bayat mga kayaman ay minamana sa mga magulang. O yun o. Sa mga magulang minamana yung mga sa mga tatay, yung mga lahat ng mga bagay. Kaya yung Diyos na may mana sinasabi ron, yung Panginoong Yesus po yun. Wala na pong iba. Siya lamang po yung Diyos na bumili ng mga kasalanan. Wala na pong iba. Meron nga rito yung mga mano niya na yan sa Panginoong mana na ng Panginoong Yesus yan, yung lahat ng mga bagay. O dito pa po sa 13:22, yung nagiiwan yung mga nanay ng mana sa kanilang mga anak. Ito sa 13:22. Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. O yun o. Talagang sa mga magulang, sa ama, nanggagaling yung mana. O, kaya siya yung Diyos na mayroong mana na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang Panginoong Yesus. Wala na pong ibang bumili ng kasalanan, kundi ang Panginoong Yesus. Ito po sabi sa ang ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Iisa sila ng pagka-Diyos ng Ama. Wala naman po, kasi yung nagsasalita sa Isaias 44:6, silang mag-ama nagsasalita nun eh. Hindi naman, ang nagsasalita doon yung manunubos. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus ako at ang Ama isa. Tapos sabi rito sa Isaias, basahin ko nga muna muli sa inyo rito, sa Isaias. Nagsasalita rito kasi sa Isaias, silang mag-ama parehas naman silang, ang nagsasalita rito Panginoong Yesus sa Isaias 44:6. Kasi siya lang yung hari ng Israel siya lang yung manunubos liban sa kanya walang Diyos. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa 44 ng Isaias, Kabanatay 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. O yun ang nagsasalita talaga rito sa Isaias na to, ang Panginoong Yesus Silang mag-amay dahil wala namang Diyos na manunubos kundi ang Panginoong Yesus. Wala na po. Siya po yung Diyos na may mana. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sa mga video ko, meron kayong mapapanood yung Diyos na kinikilala ng Israel, yung Diyos na may mana. Ang Panginoong Yesus po yun. Ito, sabi rito sa mga awit 82:8. Ito, yung Diyos na may manang tinutukoy rito sa mga awit na to Sa mga awit 82:8 po. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. O yun tinutukoy dito yung Diyos na mayroong mana. Kasi mana na ng Panginoong Yesus yung mga bansa Sabi sa banal na kasulatan
hindi namang, itong verse na to, hindi naman to tumutukoy sa ama ng ating Panginoong Yesus eh. Tumutukoy ito sa ating Panginoong Yesus, yung Diyos na may mana. Yung sinasabi sa Isaias, at saka sa mga awit. O, basahin ko sa inyo tong muli, sa may 82:8 ng mga awit. Bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. O, wala namang ibang tinutukoy na Diyos sa may mana, kundi ang Panginoong Yesus eh. Gaya sinabi sa mga awit 2:7-8, di ba ho? At saka, eto, sinasabi rito sa verse na ito, hatulan niya ang lupa. Eh, sino po ang hahatol sa lupa? Kundi ang Panginoong Yesus. Siya lamang po ang judgment ng lahat eh. Siya ang, di ba, maghuhukom. Wala na pong iba. Ito po yung huling verse na babasahin ko sa inyo. Yung bumaba sa bundok ng Sinai, na nagpayanig ng lupa, sabi sa Hebreo, ang Panginoong Yesus po yun. Ito po. Basahin ko muna rito muli sa inyo sa Hebreo. Siya po yung Diyos na nagsalita na sa langit, na nagpayanig ng lupa. Tapos bumaba siya, nayanig din yung lupa. Yun po yung Diyos na may mana. Ito, basahin ko muli sa inyo rito sa Hebreo para maintindihan nyo. Kasi dati nagsalita siya sa mga Israel noon, nayanig yung lupa. Ay tapos yung pala yung siya pala yung bumaba sa bundok ng Sinai. Siya lamang po ang pumupunta sa mga kapisanan sa may pagtitipon. Wala naman pong Diyos na pumupunta sa pagtitipon, kundi ang Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, duroon akong kasama nila. O siya yung dumuroon na Diyos sa kapisanan. Wala na pong iba Diba? Wala na pong iba. Ito, dumuroon ng Diyos sa mga kapisanan, doon siya tumatahan Ito, basahin ko sa inyong muli nga rito. Doon siya tumatahan sa mga pagtitipon, mga pupuri. Ang Panginoong Hesus po yun. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito. Sa mga awit, 74:2, Kabanatay 2, alalahanin mo ang iyong kapisanan na iyong binili ng una, na iyong tinubos upang maging lipi na iyong mana, at ang bundok ng Siyon na iyong tinatahanan. Yung bundok ng Siyon, yun yung tinatahanan ng Panginoong Yesus. Doon po siya dumuroon sa mga pagpipisan, sa mga pagkakatipon. Ito po sa mga awit. Wala naman pong Diyos na tumatahan sa bundok ng Siyon, kundi ang Panginoong Yesus Hindi naman po yung Ama Yung Ama, hindi pa po yan bumababa sa langit, kundi ang pumupunta sa pagtitipon, sa pagpipisan, kundi ang Panginoong Yesus po yun. Wala na pong iba. Kaya sabi niya nga di ba sabi niya nga, siya po yun, yung tumatahan sa mga pagpipisan, sa mga pagtitipon, tumatahan sa bundok ng Siyon, yun po yung Panginoong Yesus. Kaya nga siya nga yung bumaba na nayanig yung bundok nun Nagsalita siya. Ito, basahin ko sa inyong muli rito para maintindihan nyo. Sa Hebreo 12:25. Kasi nung nagsalita siya, nayanig yung lupa. Yung Panginoong Yesus pala yun, yung bumaba sa bundok ng Siyon Ito, basahin ko sa inyo muna rito sa Hebreo 12:25. Pakaingatan nga ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagkat kung hindi nakatanan ng mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makatatanan sa nagsiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Nang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Nayanig yung lupa, nagkaroon ng lindol nung bumaba siya sa bundok ng Siyon.
Yun po yung Panginoong Yesus, sabi po sa mga awit. Yun po yung Diyos na may mana. Ito po, basahin ko sa inyo, ha. Yun po yung Diyos na may mana, yung nagpayanig ng lupa na bumaba sa bundok ng Sinai, yung Panginoong Yesus po yun, yung kapanahunan po ni Moises. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Ang tinutukoy po ritong, bumaba sa bundok ng Sinai, yung Diyos po na may mana. Ito sa mga awits 68, ang kabanatay 7 hanggang 9 po. O Diyos, na ikaw na lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang. O yun, lumakad siya sa ilang, bumaba siya sa langit Ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harapan ng Diyos. Ang Sinai na yaon ay nayanig sa harapan ng Diyos ng Israel. O yun ito yung katumbas na salita, yung nasa Hebreo, nayanig. O, tapos sabi rito, patuloy ko po ikaw o Diyos ay naglagpak ng saganang ulan. Iyong pinatibay ang iyong mana nung ito'y mahina. O yun ang tinutukoy rito, yung may manang Diyos, sabi rito, iyong pinatibay ang iyong mana nung ito'y mahina. O kaya siya yung bumabang Diyos nung kapanahunan ni Moises sa bundok ng Sinai. Kasi sabi rito, iyong pinatibay ang iyong mana nung ito'y mahina. O siya po yung bumaba na nakipag-usap kay Moises sa bundok ng Sinai. O yun po, yung Diyos na may mana. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Para maintindihan niyo po, dito po sa 68 ng mga awit, ang kabanatay 7 hanggang 9. O Diyos, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang, ang lupa ay nayanig, ang mga langit naman ay tumulo sa harap ng Diyos. Ang Sinai na yaon ay nayanig sa harapan ng Diyos ng Israel. Ikaw, O Diyos, naglakpak ng saganang ulan, iyong pinatibay ang iyong mana noong ito'y mahina. O yun tinutukoy ditong Diyos yung may mana yun yung Panginoong Yesus po, kasi mana na yan sa Ama ng lahat ng mga bagay. O yun po, kaya nga siya yung magbibigay ng tahanan sa langit na hindi magigiba Meron bang tao na magbibigay ng mansyon sa langit, di na magigiba? O hindi na nga magigiba yung ibibigay niyang mansyon doon, yung tahanan sa langit Kaya bulahan po yung mga makangaral ng tao, po kayo maniniwala ron. Ang tinutukoy po rito, yung Diyos na may mana. O basahin ko sa inyo rito sa 68:9. Kasi yung may manang Diyos ang tinutukoy dito Ikaw, O Diyos, naglakpak ng saganang ulan. Iyong pinatibay ang iyong mana nung ito'y mahina. Yun sabi rito, iyong pinatibay ang iyong mana nung ito'y mahina. Siya po yung tinutukoy doon yung Diyos na may mana. Yun po yung Panginoong Yesus na bumaba sa bundok ng Sinai na nagpayanig noon. Nagkaroon ng lindol noon. Yun po yun. Siya po yun. Gaya sinasabi rito sa Isayas, para maintindihan nyo, yung Diyos na may mana po yun. Dito po sa Isayas, para maintindihan nyo, siya po yung Diyos na bumaba na nagpayanig ng lupa. Kasi yung tinutukoy doon, yung Diyos na may mana Kaya nga sabi rin dito sa 82, siya lang naman yung hahatol sa sanlibutan. Wala na pong ibang maghukom sa sanlibutan kundi yung Diyos na anak na Ama. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa 82 ng mga awit, ang kabanatay 8, bumangon ka, O Diyos, hatulan mo ang lupa, sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga bansa. Ang tinutukoy ditong Diyos, yung Diyos na may mana. Siya po yung maghukom. Kaya yung Panginoong Yesus, Diyos po yun. Sabi rito sa verse na ito. Kasi sa kanya ukol to. Hindi naman pwedeng magmana yung Ama Yung anak po yung may mana. Yung Panginoong Yesus po yun. Yun po yun. Gaya rito sa Isayas. Sabi rito. Basahin ko rito sa inyo sa Isayas para maintindihan niyo po. Kasi siya yung Diyos na may mana
Ayun po yun. Yun siya po yung Diyos na may manang tinutukoy po ron. Yung sinabi ko. Nag-ano po kasi yung internet na kukurap. O siya po yung Diyos na may mana. Ito, basahin para maintindihan niyo po. Ito po, basahin ko po. Yung Diyos na may mana ang maghukom. Kaya siya po yung tinutukoy na Diyos na may mana. Yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung bumaba sa bundok ng Sinai. Ito, basahin ko sa inyong muli rito Basahin ko sa inyo rito sa Isaias para maintindihan nyo. Yung Diyos na may mana, yun yung Panginoong Yesus po. Ito po siya po yung Diyos na manunubos. Wala naman po tayong ibang Diyos na manunubos kundi ang Panginoong Yesus. Ito sa Isaiah 63, ang kabanatay 16, patuloy. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham. At hindi kami kilala ng Israel, o ikaw, o Panginoon, ay aming ama. Aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Yung manunubos, yung Panginoong Yesus po yun. O Panginoon, bakit mo kami iniligaw, iniwalay sa iyong mga daan? At pinagmamatigas mo ang aming puso na iniwalay sa takot sa iyo. Ikaw ay magbalik dahil sa iyong lingkod ng mga lipi na iyong mana. Ang tinutukoy rin pong Diyos dito, yung manunubos, yung lipi na may mana, dito po sa Isaias. Yun po yung Panginoong Yesus. God bless po. Sana po naiintindihan nyo ang manunubos natin na Diyos, yung Panginoong Yesus sa lumang tipan at bagong tipan. Wala na po tayong ibang Diyos na manunubos sa lumang tipan at bagong tipan kundi ang Panginoong Yesus. At siya rin yung magbibigay ng mansyon sa langit, tahanan. Ang ibibigay niyang tahanan sa langit, hindi na po magigiba, mayayanig. Kaya hindi po tao yon. Kasi nga, yung ibibigay niyang mansyon, hindi na po yun mayayanig, hindi na yung magigiba. Kasi wala pong bigarit katam doon, martilyo, para magpukpuk pa ang ating Panginoong Yesus. Ganun po, sasabihin lang ng Panginoong Yesus, magkaroon ng mansyon. Kasi Diyos po ating Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na may mana. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sa Isaiah 63:16. Siya yung Diyos na may mana at manunubos, yung Panginoong Yesus. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kinilala ng Israel. Ikaw, o Panginoon, ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. O Panginoon, bakit mo kami iniligaw na iwalay sa iyong mga daan? At pinagmamatigas mo ang aming puso na iniwalay sa takot sa iyo. Ikaw ay magbalik dahil sa iyong mga lingkod ng mga lipi ng iyong mana. Tinutukoy ditong lipi na may mana, yun po yung Panginoong Yesus. Siya po yung Diyos na may manang tinutukoy. O Panginoon, hatulan mong lupa, sabi sa mga awit. Yun po, God bless po. Sana po naiintindihan nyo na ang ating manunubos ay ang Diyos na manunubos, ang Panginoong Yesus. Wala na pong iba. God bless po. Magandang gabi po. Ayan po yung ating naging paksa. Ang ating manunubos ay isa lang sa lumang tipan at bagong tipan.